Binabasag ng Ukraine ang wild berries ng Russia, pinapahirapan ang Kremlin. Hindi biglang nagkaroon ng irasyonal na galit sa prutas si Zelensky. Sa halip, inaprubahan niya ang bagong yugto ng malayuang opensiba ng Ukraine, pumapasok sa panibagong larangan ng politika. Isa itong sugal at makikita natin ang mga resulta nito habang nangyayari ang mga ito. Wild berries ay isang kumpanya. Kung iniisip mong hindi nga ito mukhang gumagawa ng mga tangke at APC para sa Russian Ministry of Defense, tama ka. Kita mo, ang wild berries ang Amazon ng Russia at nakikita ng Ukraine ang magandang kulay rosas ng wild berries at iniisip na babagay sa mga bodega nito ang isang magandang set ng mga kulay rosas na ibon. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya ng Russia at sa kaladayang pampulitika ng bansa. Kaya kailangan nating maglaan ng oras para pahalagahan kung ano nangyari at kung ano ang magiging resulta nito. Particular na yon, sisimulan natin sa kung ano nga ba ang wild berries at kung ano ang tinatarget ng Ukraine. Pagkatapos, susubukan kong suriin ang pinsalang nagawa hanggang ngayon. Sa huli, susuriin natin ang estratehiyang pampulitika ng Ukraine at kung ito ay epektibo. Simulan ko sa kung ano ang wild berries, paano ito dumating dito at anong bahagi nito ang nawala sa ating ngayon. Sa loob ng 15 taon, nagkaroon ng tahimik na revolusyon sa retail. Hindi ko tinutukoy ang paglago ng e-commerce giants. Malinaw naman yon. Bakit na ba nakuha ng mga higante ng e-commerce ang merkado? Hindi dahil sa husay nila sa retail, kaya lumalawak ang market share ng Amazon at iba pa. Sila lang ay mga logistics company na nagde-deliver din ng consumer goods. Naglalagay sila ng malaking kapital sa distribution network at dahan-dahang binabawi ang kita sa bawat benta sa paglipas ng panahon. Dahil sa ganitang modelo ng negosyo, hindi interesado si Amazon pumasok sa Russia. Marami pang mas magagandang lugar para mag-invest ng malaking kapital kaysa sa isang bansang hindi matatag at puno ng pangmatagalang panganib. Ang huling bagay na gugustuhin mong gawin ay mag-invest ng bilyon-bilyong dolyar para gumawa ng mga Russian distribution hub. Tapos, biglang may anunsyo ng isang espesyal na operasyong militar at makita mong naglaho ang lahat ng investment mo sa loob lang ng 3 araw. Gayunpaman, maayos pa rin ang estratehiya ng negosyo. Isang Ruso lang ang kailangan para itayo ito. At dito pumapasok si Tatiana Kim, etnikong Koreano mula Grozny at siya rin ang pumili ng Ingles na pangalan ng kanyang kumpanya. Tama, itinatag ni Kim ang wild berries noong 2004 at may net worth siyang halos 8 bilyong dolyar sa simula ng Hulyo. Hindi mo akalain ganito ang itsura ng isang Russian oligarch. Pero narito tayo ngayon. Sinabi kong may net worth siyang 8 bilyong dolyar kasi parang ayaw ni Zelensky sa mga kumpanyang prutas ang pangalan. Noong Hulyo 18, tinamaan ng Ukraine ang 2 pasilidad ng distribusyon ng wild berries, isa sa silangan ng Moscow at ang isa ay halos nasa kalagitnaan ng Moscow at Volgograd. 2 araw pagkatapos noon, nagsagawa ang Ukraine ng pinakamalaking pag-atake sa timog ng Moscow. Ganito dati ang gusali. Sa tingin ko, maganda siya maliban sa kakaibang pahilis nitong posisyon sa tabi ng kalsada. Pero kung tingnan natin ang fire tracker ng NASA, mukhang hindi na natin ito makikita ulit. 225,000 metro kwadrado ng espasyo ng bodega ang nasunog o katumbas ng mga 31 na football field. Iyan ay mga 42 football field para sa mga kaibigan kong Amerikano. Nakaka-interes kung gaano kalalaki ang sunog na minsan inaabot ng araw bago mapatay. Hindi na nakakagulat kapag nakita natin ito sa refinery. Ang mga target na yon ay literal na may malalaking tangke ng nasusunog na likido. Ang nangyayari sa mga sentro ng distribusyon ng wild berries ay posibleng bunga ng mas malikayin pag-iisip ng mga tagaplano ng digmaan ng Ukraine. Nagiging napakadaling magliyab ang mga sentro ng distribusyon. Karton, tela, lithium-ion na baterya, aerosol at plastic. Hindi ito eksaktong listahan ng mga produktong kilalang ligtas sa sunog. Marahil kaya nagpatuloy ang Ukraine sa pag-atake sa 2 pang pag-atake sa silangan ng Crimea noong Hulyo 22. Noong Hulyo 24, nagkaroon ng 2 pag-atake sa St. Petersburg, isa sa ilaga ng Moscow at isa pa sa kabisera ng Crimea. Ngayon, kinakabahan akong pinapanood ang paglipas ng oras, nag-aalala na baka maging lipas na ang video na ito pag nailatala ko na ito. Malaki ang pinsala dito. Ang mga pag-atake mula Hulyo 18 hanggang 20 ay nagdulot ng tinatayang $457 milyong na pinsala.
May tanong na kung kaya pang bayaran ng mga kumpanya ng seguro ang pinsala na nagdudulot ng epekto sa merkado. Malaki rin ang epekto sa net worth dahil ayoko ang managot sa pamamahala ng inventaryo ng wild berries sa buong bansa. Ang mga pag-atake noong Hulyo 18-20 ay nagbawas ng halos 10% ng kapasidad sa lohistika ng kumpanya. Ngayon, malawak na ang sakop ng wild berries na may halos 200 pasilidad sa Russia. Mga 10 sa mga ito ay halos kasing laki ng mga tinadget sa unang mga pag-atake, ibig sabihin maaring mabura ng Ukraine ang 20 hanggang 25% ng operasyon ng kumpanya gamit lang ang ilang dagdag na pag-atake. Naipit dito ang Kremlin. Hirap na nga ang MOD na maprotektahan ng kanilang air defenses ang mga oil refinery ng Russia. Kaya ba nilang maglaan pa ng dagdag na mga resources para sa panibagong halay ng mga posibleng target? Tingnan mo rin ang mas malawak na kabalintunaan ng sitwasyon. Isipin mo na lang ang isang mundo kung saan bawat Amazon Distribution Center sa Estados Unidos ay may sarili nitong mga depensang panlaban sa drone at missile. Habang nakatutok ako sa wild berries na yon, hindi lang sa kumpanyang iyon nakatutok ang Ukraine. Kasama sa mga pag-atake noong Hulyo 20, ang logistics park ng Ozon, pangunahing kakumpetensya ng wild berries sa Rusya. Di tulad ng wild berries, nakalista ang Ozon sa stock market at bumagsak ng 4% ang stock nila bago bahagyang bumawi sa 2.3%. Hintayin mo muna dahil isasama pa sa presyo ang mga pag-atake noong Hulyo 24. Ano man ang ibagsak nito, bahagi nito ang epekto ng particular na pag-ataking yon, pero sinasalamin din nito ang mas malawak na dagdag na panganib sa industriya. Habang ang pribadong halaga ni Berry ay mas malaki ang ibinaba dahil mas malaki ang aktual niyang pagkalugi at hindi lang haka-haka. Tina-target din ng Ukraine ang mga planta ng karne sa Bryansk na konektado sa food distribution ng kumpanya para sa mga sundalong Ruso. Sa anumang kaso, may ilang mas banayad na epektong makroekonomiko. Hindi lang basta maraming sinira ang Ukraine. May direkta itong epektong nagpapataas ng inflasyon dahil mas kaunting produkto ang hinahabol ng parehong dami ng rubles. Sa halip, may mas malawak na epektong nagpapababa ng presyo ang e-commerce distribution model. Kung hindi posible ang modelong yon sa Russia habang may digmaan, pareho lang ang epekto nito na parang nababawasan ng produkto. Patuloy ang pagtaas ng presyo dahil mas mahal para sa mga mamimili na matanggap ang mga produkto. Magandang panimula ang usapang yan sa huling paksa natin ngayon. Kung paano naapektuhan ng mga bagong pag-atake ang mga pampulitikang kalkulasyon sa loob ng Rusya. Ipinakita ng mga opisyal ng Ukraine ang pag-atake sa wild berries bilang resulta ng pagbebenta ng mga produktong may gamit sa sibilyan at militar ng kumpanya. Mga bagay tulad ng FPV drones at fiber optic cables, pati na rin ang mga hindi dual-use na produkto gaya ng mismong body armor. Totoo na nagbebenta ang wild berries na mga produktong iyon at maaaring may kahulugan na umaasa ang sundalong Ruso sa isang logistics na kumpanya para dito. Sa kabilang banda, gumagamit din ang Estados Unidos ng pribadong industriya para sa kanilang produksyon ng militar. Hindi mo makikita ang Amazon na nade-deliver ng mga iyon. Ang lohistika ang susi sa panalo sa digmaan kaya may ipinapaiwatig kapag ipinapaubaya mo yon sa iba. Dayunpaman, hindi talaga kapani-paniwala ang kwento ng dubling gamit at halos walang naloloko rito bilang biglaang dahilan ng bagong estratehiya na tiyak na magdudulot ng mga kaswalti sa mga manggagawa ng wild berries. Sa katunayan, malinaw na ipinahayag ng commander ng operasyon ng drone ng Ukraine ang tunay na layunin dito. CP, tungkol ito sa pagwasak sa loob lang ng ilang segundo sa ilusyon ng komportableng pamumuhay na parang nasa panahon ng kapayapaan para sa masunuring mamamayan ng estadong agresor. Tinatamaan ang sensitibong bahagi ng comfort zone ng mga imperialistang patriota at taga-suporta ni Pangulong Vladimir Putin. Dahil dito, ang tunay na layunin ay kakaiba sa mga dati nating nakita. Oo, nagdulot ng matinding hirap sa mga consumer sa Rusya ang kampanya laban sa oil refinery. Hindi yon ang tunay na layunin ng mga pag-atake. Sa halip, pinopondohan ng Kremlin ang kanilang makinarya ng digmaan gamit ang kita mula sa langis. Dahil dito, sirain ang yaman sa langis at hukbong Ruso. Sa halip, ang mga pag-atake sa wild berries ay nakatuon sa epekto sa mga consumer at negosyo sa Rusya. Totoo, galit na yon ang maliliit na negosyong gumagamit ng wild berries para sa fulfillment. May ilan sa kanila na nawalan ng lahat ng inventaryo kaya nalugi ang kanilang mga kumpanya.
Noong Hulyo, 7 napansin ng Wildberries ang kahinaan nito lalo na sa refinery kaya binago nito ang kasunduan sa mga vendor at hindi na sila mananagot sa nasirang ari-arian kahit dulot ng digmaan o espesyal na operasyon sa bodega. Magandang kasunduan nito para sa Wildberries dahil halos eksklusibo silang distributor. Tulad ng anumang estratehiya na ganito, nagsusugal ka sa pagitan ng galit ng publiko at pagkadismaya ng publiko. Kapag nakikiisa ang publiko sa layunin ng sarili nilang gobyerno, sa maikling panahon, ang direktang pananakit sa kanila ay nagpapataas ng suporta sa militar. Maaring nakakapagod ang buong proseso habang tumatagal, pero kahit papaano ay may pansamantalang pagtaas ng suporta para sa gobyerno. Kung tingin ng publiko ay katawa-tawa ang operasyon, naudyok silang labanan ang sariling gobyerno dahil sa pananakit sa kanila. Makikita mo ang epekto nito sa Iran War. Tumataas ang presyo ng gasolina sa US, pero hindi ang Tehran ang pinagagalitan ng mga mamimili dahil sa pagsasara nito ng kipot ng Hormuz. Naiinis sila sa administrasyon ni Trump dahil inilagay nito ang Iran sa posisyong makitang magandang ideya ang pagsasara sa kipot ng Hormuz. Kaya nararanasan na ang epekto ng sugal na nabanggit sa simula ng video. Makikita natin kung saan hahantong ang pagkadismaya ng karaniwang Alexander. Ang naririnig natin sa Western media ay tila maganda para sa Ukraine ngayon. Maalaala ninyo na ang madalas inuulit na kasalukuyang alalahanin ng Ukraine ay ang posibilidad na magmobilisa ang Russia ng daan-daang libong karagdagang sundalo sa mga frontline marahil kasing aga ng Setyembre. Tinataya ng Kiev na galit na ang mga mamimiling Ruso sa Kremlin, kaya dapat mag-alala si Putin na ang hindi popular na mobilisasyon ay maaaring magtulak sa kanila sa sukdulan. Siyempre, ang panganib dito ay maaring gamitin ng Kremlin ang mahanya ang mga pag-ataking ito bilang dahilan kung bakit kailangan ang ganitong mobilisasyon. Alam mo, kasing ganun talaga nila ito ipapaliwanag. Pumatay ang rehimen ng Kiev ng 15 sibilyang manggagawa sa bodega at nasugatan ang 9. Dapat silang managot. Kung epektibo ang ganong paliwanag, dapat pang patunayan. Kaya ano ang mga natutunan natin para sa araw na ito? Pinalawak ng Ukraine ang kampanya nito ng malalayuang pag-atake para targetin ang malaking kumpanyang Ruso ng mga produktong pangkonsumo. Malaki ang pinsala sa pribadong industriya at kaunti na lang ang opsyon ng Kremlin sa depensa. Sa huli, nakadepende ang bisa ng kampanya kung ang mga Ruso ay sisisihin ang Ukraine sa mga pag-atake o ang Kremlin sa mga naging hakbang na nagdala sa atin sa puntong ito. Samantala, kung gusto mong mas maintindihan kung paano tayo nakarating dito, siguradong magugustuhan mo ang 2 magagandang librong ito tungkol sa simula ng digmaan. Tingnan ang deskripsyon ng video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito. At kung nagustuhan mo ang video nating ngayon, paki-like, share at subscribe. Magkita tayo ulit bukas. Ingat ka!